Magandang araw mga kababayan, ito ang Pilipinas Weather ngayon at ito ang mahalagang updates tungkol sa panahon ngayong July 24, 2025, araw ng Thursday. Dalawang bagyo sa loob ng ating bansa na may isa pang banta sa labas ng PAR. Ang bagyong Emong na may international name na Komay ay kasalukuyang nasa kanluran bahagi ng Luzon at patuloy ang pagkilos nito pakanluran timog hanggang nananatili sa kategoryang tropical storm. Inaasahan itong magiging severe tropical storm sa loob ng araw na ito at may posibilidad na ito ay maging typhoon bago ito maglandfall o tuluyang makalabas ng PAR. Kasalukuyang lokasyon at lakas ng bagyong Emong as of 1 AM ngayong araw, may layo ito na 244 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union na may 17.1 degree north at 118.1 degree east na may taglay na lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at may bugso ng hangin na 100 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran timog southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. May hanging umaabot hanggang 220 kilometers mula sa gitna. Ito ang mga lugar na may tropical cyclone wind signal sa loob ng 48 oras. Signal number 2, gale force wind na tinatayang 62 to 88 kilometers per hour sa mga lugar ng Ilocos Sur, La Union, hilagang bahagi ng Pangasinan, kabilang ang Bolinao, Anda, Bani, Alaminos City, Tasul, Suwal at iba pa. Benguet, kanlurang bahagi ng Mountain Province, Bondok, Sagada, Bauco. Kanlurang bahagi ng Ifugao, timog kanlurang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya. Epekto nito ay may minor na hanggang moderate na pinsala sa infrastruktura. May mga posibilidad ng pagkasira ng light materials o pagbagsak ng mga sanga ng puno at linya ng kuryente. Signal number 1, strong wind na may tinatayang 39 to 61 kilometers per hour. Mga lugar na may naapektuhan sa loob ng 36 oras. Batanes, Cagayan, bilang ng Babuyan Islands, Isabela, kanlurang gitna ng bahagi. Quirino at buong Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Abra, Ifugao, Mountain Province, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, gitna at timog bahagi ng Pangasinan, hilaga at gitnang bahagi ng Zambales, Tarlac, kanluran at gitnang bahagi ng Nueva Ecija. Epekto nito, minimal hanggang minor na pinsala o posibleng pagkaputol ng linya ng kuryente, pagbagsak ng ilang sanga ng puno. Ito naman ang track at intensity forecast ng bagyong Emong sa susunod na 48 oras. Ngayon hanggang mamayang gabi, July 24, inaasahang magpapatuloy ang bagyong Emong sa kanyang pagkilos patimog silangan. Posibleng maglandfall sa baybayin ng Ilocos Region, partikular sa mga lugar ng La Union o Ilocos Sur. May posibilidad ito at umaabot sa severe tropical storm at lumakas patungo sa typhoon category bago tumama sa lupa. Bukas ng umaga, July 25, inaasahang dadaan o lalapit sa Emong sa Babuyan Islands. Patuloy pa rin ang banta ng malalakas na hangin, ulan at storm surge. Palabas ng bagyo sa western seaboard ng Luzon ay posibleng sa hapon o gabi ng Biyernes. Sa Sabado, July 26, posibleng lumabas na sa PAR ang bagyong Emong, ngunit ang habagat ay patuloy na maapektuhan. Manatiling maulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa kaunlarang baybayin. Iba pang mga banta sa lupain at dagat, malakas na pag-ulan dulot ng habagat or enhanced southwest monsoon sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Davao Oriental. Para sa mga may storm surge warning na may taas na alon na 1 o 2 metro, at ito ang mga apektadong lugar:
Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales. Sa mga lugar na ito, umiwas muna sa tabing dagat, kanselahin ang marine activities at mag-ingat sa posibleng coastal flooding. Sa mga lugar na may gale warning, hanggang 6 na metro ang taas ng alon sa western seaboard ng Pangasinan, 4.5 metro sa Zambales at Bataan. Lahat ng uri ng sasakyan pangdagat ay hindi ligtas pumalaot. Paalala po, ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar sa ilalim ng signal number 1 at number 2 ay inaabisuhang magpatupad ng evacuation kung kinakailangan. Ihanda ang mga emergency kits, makinig sa radyo o TV o sa channel na ito at bantayan ang susunod na advisory mula sa Pag-asa. Ang mga nasa baybayin at bulubunduking lugar ay dapat maging alerto sa banta ng flash flood, landslide at storm surge. Sa susunod na 48 oras, ang bagyong Emong ay magdadala ng malalakas na ulan, pugso ng hangin at banta ng pagbaha ng storm surge sa Hilaga at gitnang Luzon, partikular sa mga probinsya sa ilalim ng signal number 1 at signal number 2. Manatiling kalmado pero alerto at nakatutok para sa mga latest update ng panahon. Pakiclick mo lang ang like and subscribe ng Pilipinas Weather Ngayon. Mga kababayan, sa panahon ng kalamidad, ang maagap na kaalaman at tamang aksyon ang susi sa kaligtasan. Magandang araw.